Sinabi niyo po na suportado niyo ang activism basta nasa loob ng batas nga. Paano ito may papatupad ngayon na sa panahon po na mataas nga ang emosyon at public anger? Tama lang itong ginagawa ho nating mga rallies, napakaganda ho yan, ano. Pangalawa ho, yung mga speaking engagement na ginagawa ho ng mga strong advocates ng good governance at anti-corruption, malaking bagay yan. Alam niyo, napakaganda nung ginagawa ng mga ibang mga kabataan ngayon, yung mga kanta ngayon, ano, na about corruption, napakarami niya ngayon at ang malalim yung mga messages niyan. Sa ang ganda-ganda niyan, tuloy-tuloy lang. Yung mga pastoral letters na ginagawa ng ating simbahan, different churches, napakalaking bagay niyan. At the end of the day, it's not about personality. It's about teaching our people to choose the right leaders. Kasi alam mo, nakakalungkot, Cheryl, ano? What I dread most is that with all these heightened emotions, with all this anger, frustrations, and disappointment that we are experiencing now, after 2.5 years, come 2028, bigla na lang kinalat uli ang pera. Nagmukha na naman pera ang Pilipino. Diyos ko, they will vote the same corrupt people. Hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising. Iisa na lang ang tawag sa atin. Sorry for the word, pero it's a capital T. Narinig natin ang boses ng mga kabataan noong huling eleksyon. Nakita natin pag sila talaga ang gumalaw, pinaparamdam nila. Nakikita nyo rin po ba ito, yung kanilang involvement dito sa ganitong issue? At puna po ng ilang political strategist ay sinasabing hindi, mas gising na, mas mulat ang taong bayan. Totoo yan, ano? And we would like the young people to take the lead. Alam mo kasi ang cultural tradition natin, ano? Like for example, dito sa Cordillera or probably in other places as well, ano? It's only the elders have the right to lead. Only the elders have the right to make the decision, no? Hindi na dapat ganun ang pananaw natin. Let us allow our young people to participate in decision making and let us allow them to take the lead because they're the major stakeholders dito. Itong mga complex decision na gagawin natin, ang maapektuhan yung mga bata. Kaya kailangan talagang involved sila rito. And that's the reason why I encourage them to get involved in social activism, just like what happened dito sa Baguio last week, ano? Around 5,000 students, or this just past week, they walk out of their classrooms to send a very strong message that we are against corruption. Yan, gustong-gusto namin yan. And we're allowing it in the city of Baguio. And we're even encouraging it.